Lord Jesus. I choose to be with all your heart, mga igsoon. Holy as Lord, set apart for you, Lord. I choose to be holy as God, set apart for you. Yes, Lord. Hallelujah, oh God. Here are your people, Ginoo. Aniya kami, O Diyos. And Lord, we are ready, Lord God, as your servant, Lord Jesus. We are ready to do your will, oh God. We are ready, oh God, to do things, in line with your words, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Help us, Lord Jesus. Tabangin kami, O Diyos, that everything that we do, Lord, sa among tagsa-tagsa, Ginoo, ang kinabuhi sa among panimalay, sa among trabaho, Lord God, sa pag-eskwela, Father God, that all of those things, Ginoo, in line din ang kami mo, Amahan. Tabangi ang matag-usa, Lord God. We are humble enough this morning, Lord, recognizing, Lord God, that you are a great God. You are a powerful God. Nag-una na ka, O Diyos, sa among dalan na ginalaktan, O God. And we believe that we are victorious enough, Lord Jesus, to face any challenging, O God, challenge, Lord, na among pag-atubangon, Father God. Hallelujah, Lord. We bless your holy name. We bless you, Holy Spirit. We bless you, Father God. We bless you, Jesus, in this place, Lord God. Hallelujah. We worship your name. We honor you, Hallelujah. We bless you, Jesus. Dalay ko ikaw, Diyos. Dalay ko ng imong buhi nga ngalan naman. Hear out, the people, O God, aning ang iglesia, Lord. Sa tanan, O Diyos, imo nakita ang among kasing-kasing amahan. You seize our heart, Lord Jesus. And we are longing more din ang kanimo, O Diyos. Every day, Lord. Hallelujah. Renew our strength, Lord God. Handagi kami kalipay, O Diyos. Samtang kami mag-serve din ang kanimo. Those happiness, Ginoo, nga dili makawang, Lord God. Priceless, Ginoo, din sa mga tubangan, Lord God. We pray in Jesus' name. Amen o amen. Hallelujah. Tupakpakan na tubuhin ka, Diyos, mga igsoon. No, dili ito maglangay o panahon. Let us read the Word of God na makita sa Malakay 4 verses 1 to 6. Okay, so atong dunganon sa pagbasa, mga igsoon. So in verse 1, for behold, the day comes, burning like a furnace, when all the proud and all who work wickedness will be stubble. The day that comes will burn them up, says Yahweh of armies, so that it will leave them neither root nor branch too. But to you who fear my name shall the Son of Righteousness arise, with healing in its wings. You will go out and live like calves of the stall. 3. You shall tread down the wheat, for they will be ashes under the soles of your feet in the day that I make, says Yahweh of armies. 4. Remember the law of Moses, my servant, which I commanded to him in the Horeb for all Israel, even statutes and ordinances. 5. Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and terrible day of Yahweh comes. 6. He will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, but lest I come and strike the earth with a curse. Amen. Hallelujah. May the good Lord bless the reading of His Word. So as we all know, mga igsoon, there are so many things na nahitabo outside aning at church. No, it may be nationally and internationally. Daghan kay happenings. Daghan kay mga butang wherein mga tests. We know that our faith grows. No, our faith grows as we continue sa pag-serve sa tubuhay nga Diyos. Nagtimtim lang ta sa tubuhay nga Diyos, mga igsoon.
Jesus, I decide to live. Jesus, I decide to live. Live a life that shouts your name. Shout your name. Jesus, I decide to live. Live a life that shouts your name. Shout your name. Jesus, I decide to live. Live a life that shouts your name. Shout your name. Jesus, I decide.
Hallelujah, Lord Jesus. We honor your name, Lord, and in a place, oh God. Hallelujah. You are glorious, oh God. In your name, Lord Jesus, sa imong ngalan mo Diyos, adunay kadaugan na mahal. In our little battles, Lord God, in our million little battles, Ginoo, there are victory, aning anang nga butang mo Diyos. Hallelujah, Lord. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to try.
Your name is wonderful, Lord God. We believe that your name is beautiful, Lord. Oh, Jesus. It is a working power by the name of the Lord, mga igsoon, that our lives is sustaining. Oh, Jesus. Now is the time we're in, Lord. Akong maistorya o Diyos, nagamhanan ka. Nagamhanan ka, taliwala sa mga butang, oh God. Through all the challenges, Father God, we believe that you are powerful, Lord. Oh, we love you, Jesus. We love you, Lord. We love your greatness, oh God. Oh, Jesus. Come on, church. Say it to the Lord, that Lord, you are wonderful. Kamhanan ka, O Diyos. Wala kami angay, di ka balat na amahan. Because you are indeed victorious in our lives, Lord. We thank you, the veil torn before you. We silence the voice of sin and rain. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are rest to life again. See you have the life, see you have the life, 'cause you are no equal. Now and forever, Lord, you reign. 'Cause yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the power, because you have no rival, 'cause you have no equal. Forever and forever, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against it. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Your name is powerful, Lord Jesus. Dalagon ka, O Diyos, sa among kinabuhi, Father God. And all the children of God who are victorious will say, Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you for your presence this morning, Ginoo. Magapanglingkod kag tanan mga igsoon as we feel the presence of God, continuous feeling sa presensya sa tugoy ng Diyos. Hallelujah. Akong ihatay ng panahon sa iyang ubos nga alagad na magadala sa iyang pulong karong kabuntagon mga igsoon. Mami Christina Martin. Atong pakpakan ng Diyos mga igsoon. Praise God. Hallelujah. He has no rival. He has no equal. He's above all names. Amen. Exalt. I believe we will all feel the presence of the Lord. His presence is awesome in this place. Maayo kay ang Dios nga nagdala ka nato dinhi nga dapit igsoon. Maayo nga nagapos sa kita ni ani nga dapit. Ang kaganina atong gibasa pulong sa Dios na naa makita sa Malakay. Atong gibasa Malakay chapter 4 verses 1 to 6. Ug atong dumduman igsuon that Malakay is the last book of the Old Testament. Gi-close dayon na siya
After that, after more than 400 years, na-open na dayon sa New Testament. So within that 400 years or more, na-aliha. Doon na ingunta silence, but then it was not in silence and so on, but the word of the Lord from Genesis to Malachi and so on, nagapamuhat. And we are in the New Testament already. In fact, kung mabawaan na to, kung ato sa mga tikdan igsuon, daghana kaayo nga mga propesiya sa pulong sa Dios nga nagahitabo na. Most evangelists are saying na 80% of the Old Testament prophecies are already being fulfilled. Huh? So kung atong tanawon, in Matthew 24, the whole of Matthew 24, nagkakahitabo na diha na yung mga gubat, na Ukraine gihapon Russia, gagubat gihapon. Unya ang Israel gagubat gihapon. Nya sa pinag gubat. Sa ato mga panimalay na ayaw yung gubat. Gubat sa sakit, gubat sa kwarta, o sa relationship, gubat gihapon. But the battle belongs to the Lord. Muna itong iawit ko din na. We have to stand firm on what we sang earlier, that God is awesome. So nini nga kabuntagon, this is the 5th Sunday. It is devoted to the Word of God. And we will make a little survey na ang Malachi, the whole of book of Malachi is the last book of the Old Testament. And we will connect it with the last book of the Old Testament, with this Revelation. Pero igsoon, kaya Assembly of God man ka, manindog ta to read all over again ang Malachi, nga anchor verse na to, Malachi chapter 4, verse 6. Kusgan gud nato ni siya. Okay? Atong dunganan pagbasa, Malachi chapter 4, verse 6, ingon siya diri. He will turn the hearts of the father to their children, and strike the land with a curse. Gampot ta. Bala na mga Diyos, nini nga kabuntagon, salamat o Diyos sa imong pagtigom, sa imong mga kaanakan, nini nga dapit. Salamat sa panahon, usap Ginoo nga malipayon sila nga nagahiusa kami, ug among nabati ang imong presensya, bisan pa sa inunahan nga bahin, mao ang mga pag-awit sa mga pagdayeg, pagpasalamat, o sa pagdeklara as to who you are, as to you are our God. Salamat kayo, Amahan. Kung ini nga bahin, magpatalingog kami sa imong mga pulong. By your Holy Spirit, O God, anoint your people, Lord, and use your servant as your mouthpiece. Lord, speak through your servant, O God, and we will be listening, and we will obey. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Makahimot na sa paglingkod, igsuon. Ang titulo na to igsuon, Father's Heart to their children. Apan nato sa i-spell out ang fathers din nga, dili lang ang mga amahan. But the fathers here refers to the parents. Kaya dili ba asal sila may mong father kung walay mother? Tinoon. Dili. Makay mo ka nga father ka, nga wala kay walay mother diha. So dini, the fathers there refers to parents. Ginikanan, amahan o inhan. Kani ka scripture igsoon nga ato magibasa, carries with it God's promise. Promise, instruction, and warning. This is the last verse of the Old Testament. While Revelation 22:21, it's also the last verse of the New Testament. Nagingon din the grace of the Lord Jesus be with God's people or God's children. So in between the last verse of the Old Testament and the last verse of the New Testament, it encompasses a ministry of raising godly generation. Through the grace of our Lord Jesus Christ. He died, He rose again from the dead.
and is sitting right now at the right hand of the Father. Jesus, the Holy Spirit, sent the promise of the Father, which is the Holy Spirit. This is the dispensation of the Holy Spirit. Sa kapanahonan ni Jesus, actually, Jesus stayed on earth for 33 years. The first 30 years was preparation. The last 3 years was the ministry. So 33 na din ang iyang pag-spending sa kalibutan. However, the ministry of the Holy Spirit is from the outpouring of the Holy Spirit. Nagsugod yun na siya sa giprophesy ni Prophet Joel in Joel chapter 2:28 nga He will pour out the Holy Spirit on all flesh. O nahitamo na siya sa Acts 2:4. O kita kabahin niya na isuon. So ang pulong sa Dios diligid ka na siya mapakyas. Kay naaman ang Banal nga Espiritu nga maoy magtudlo ka nato every now and then. Ang Fifth Sunday, gidevote na siya sa Word of God. So, dili man nato mahulog pagbasa Genesis chapter 1:1, paingon dito sa Revelation chapter 22, katapusan. Assignment na nato for a lifetime to really read the Word of God. Apan din sa akong giingon, ang ministry yun, gikan sa Old Testament, paingon sa New Testament, is the ministry of raising godly generation by the grace of the Lord Jesus Christ. So as of the writing of this passage, Malakay 4:6, nasayod ang Ginoo nga sa atong kapanahonan karon o sa atong henerasyon karon, daghan na kayong tao. Pila na kayo tao sa kalibutan karon? Trillion na. No? On this planet as of this time. Now, impliedly, God is referring to this present generation, sa atong henerasyon. Wala man ta nakakita sa ilang henerasyon. Although, naay mga sinulat sa panahon sa Genesis. Actually, the first 5 books was written by Moses. The Pentateuch, the first 5 books. Genesis, o sa Genesis? We have Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ang author, ang writer, I should say, the author is the Lord, but the writer is Moses, the Pentateuch. The Penta is 5. Karon sa atong henerasyon, ug ang mensahe nga ning kamutagon, kay father's heart to their children. God, our Father, is our everlasting Father. Siya ang atong amahan. Now, the message here is about the father-children relationship. It pictures the relationship of God and His children through Jesus Christ. In John 1:12 it says, for as many as receive Him, for as many as, kung kinsa ang nagadawat kaniya nga si Ginoong Hesus, mahimo siya, nahatagan siya katungod nga mahimo anak sa Dios. Mga anak sa Dios, wala-wala mga kamot. Anak ta sa Dios, anak ta sa Ginoong Hesus. The owner of the whole creation. Unya sige gyapon tag istorya pobriha kay nako eh. Dato ta igsuon kay anak bata sa dato ka Dios. Ano may mga pobre gyapon? Igsuon ang makadato sa ato kabalo ta, tulo na gyud buo. Dato ta sa gugma. Kay gigugma ta sa Ginoo. Dato ta sa kalipay. Because the joy of the Lord is our strength. O dato ta sa kalinaw. O panadaig igsuon. Kaya daghan na mga milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo pa na din na. Kubot ng gyapong kinabuhi. So wala sa kwarta ang kadato igsuon. Pero kung daghan nga kwarta, praise the Lord. O, ang nagbalibaran ka na nimo nga na ay mga opportunity nga makakwarta kang dinaghan. May panalangin man gihapon. Pero kana yun, the love, the joy, and the peace are the greatest blessing you can ever have in your life. Okay, so ang nahitabo niya ni Igsuon, sa diyang establish, when Jesus established His kingdom among His children, o gani i-establish
in Matthew. In Matthew 16:18, ingan siya, upon this rock, Peter, I will build my church and the gates of hell cannot prevail against it. Meaning the body of believers, ang iyang mga anak kanakan, ikaw ug ako nga miyembro sa whole body of believers in the whole universe, in all generation, apil ka. Apil ka igsuon. Usahay na yung mga panahon nga magunawrata nga kaluoy ba kayo na ako? Uy, yamot kay ko, wag nagtagad sa ako. Oh, makaulang na usahay ang tao ni Ana. Grabe ka mayupik o pagnanaw igsuon. Dako-dako ano ganyan yung mata pagtanaw. Tanaw sa kawalangan. Gihatag na siya sa imo. Uy, una-una lang sa na kay mata nga nakakita. Usahay kita lang kita na kataas anong pangan mo niya. Hindi pa ginagato makabot. Pero ihatagan ka sa Ginoo niya. Kay, buot din niya nga. Ato yung manamnaman nga, anak ta niya. O sa diha nagipakataw kita igsuon, gitiman na tandaan. Gitiman na tandaan nga ikaw ay panganak ka nga lalaki. Nga ikaw ay panganak na babae. Dili kay aya pa i-determine ang gender kung dako na ang bata kay ang ubag nasod karon mao na ilang kalaki. Ilang isway ang pulong sa Dios. Paggawa sa bata, bawal maguna lalaki ba magbabae ba na? Yun igsuon, pero nagkaroon. Nakakalibog. Muto yung ito ganina ni isa to, di ba rin? Isa nakakalibog ang una-una. Pero sa ato igsuon, dili na ito nakakalibog niya na. So, when God instituted marriage, no? Jesus, by the way, in the first place, established His kingdom among His children. And that is why God wants to reaffirm and strengthen the parent-children relationship. Because that is the shadow also of our parent-children relationship. Ang atong amahan nga sa langit, o kita man ni at karon dinhi, iyang gisaad nga kuhaon ta niya kay nag-andam na siya dito igsuon. Ang pangutana, andam na naman. Hello, are you with me? Naku na sa cobra, isog lang. Andam ka na ba? Pero min ako ng maduluman ng Pastor Manny Maingon, ang dapit nga inandam sa Diyos, alang sa mga naandam na mga katawhan sa Diyos. So, ikaw na gila na ang makaspilling niya na igsuon. So, sa gila itumong aning father's heart towards their children. God instituted marriage, no? No? Galing sa Psalm 127, verse 1a, unless the Lord builds the house, its builder labors in vain. O bisan pa nga nakapanahon nga diin. In Genesis 1:28, for this parent-children relationship to prosper, Genesis 1:28 says, He created them. He created man and woman and bind them into a relationship to raise up godly children. God gives instruction to the fathers or parents regarding family life in Ephesians 5:21. Kay ang akong time din sa sa simbahan, kay gamay raman na, yak pas-pas na din kayo ng istorya, kay maulagi na sa ka-oras or less, ablihi gayud ka ng inyong mga notebook or mga notes diya sa inyong cellphone, o kaha ka ng picture-picture din na, high-tech naman ta. Kaya nga naman, pag-abot sa balay igsuon, review gayud kana siyang pulong. Kaya ang atong madunggan, no? Studies have shown that what you hear, you can only retain 10%. Meaning ang 90, malintad. Malintad ang 90. So, gani kay sa Sunday school, kaya pangutanan gani sa teacher, o sa datong reso, datong ba Sunday, kalot-kalot din sa ulo, may gani kayo sa di pa ma-erase ba, nakapadya, makakuligo pa. Malimtan lagi. So, manay, na sa ka-writer akong nabasa, write it down and make it happen.
Isulat na siya, igsuon kay kung ang Biblia wala pag isulat. Unsa kaya akong mabasa karon? Ano ba? Sir Tony? Listen basta i-transfer lang from word of mouth, kanya pag-transfer sa istorya, hindi na mao. May nagagipasulat yun. Kanya imagine unsa kalisod ang pagsulat sa unang panahon? Oh? Ato ilagigamit nga writing materials. Pagkalisod ka sa Tony Kadto ganang Ten Commandments, asa gisulat ang Ten Commandments igsoon, asa? Sa bato. Kinsay nagsulat? May sis nagsulat? Ang Ginoo nagsulat. Unsay pabaagi sa pagsulat? Sige daw. Ha? Gikilatan ng bato na purma na siya din ang mga litra nila. Hebron ng bato. Di ako na karon. Nya kita. Kapipis ramong good. Ang may sayon. Karon o sa una? Ang pagbasa sa pulong. Karon o sa una? Sa unang panahon ni Igsoon, maminaw ra gyud sila sa mga propeta kay wala sila'y kopya. Pero namin kopya niya. May Bible? May Bible niya ba? Ano kita karon? Tuwa sa balay, di pa abugan. May pang-abog. Kaya nila po yung palitos Bible. Igsoon na ko ng masaba, but let's open our minds and our hearts today that God meant serious about it. Yan ang, yan ang, unya, usap pa, naka-experience ako makadulog ko sa preacher, makadumdum ko. Kadyutra, pagkauma kay nawala. Muna, nga kinahanglang isulat kayo. Kinsa nagsulat? Hello, kinsa mga photographic minds nga dili kinahanglan magsulat. Kay mahinumduman gayod forever. Yan din na magsulat. Picture na lang. Okay. Ang Ephesians 5:21 na dito ang relationship of parents and the family as a whole. Now here, when we speak of fathers, again, as I have told you earlier, nga naglangkob na siya sa mga mama. Wara-wara ang mga mama. Basi bingon, siguro din mong bana, tanawan na father sa daligyan. Dili. Among duha kay walay anak, kung walay papa o mama. Naago na, partner na siya. Okay. So, parents na siya. However, the emphasis on the father is the head of the family. Aron. Ito tamang istorya sa head. Nga nang i-emphasize ng yun. Kinsay unang gibuhat sa Ginoo. Sa listo taron. Kinsay unang gibuhat sa Ginoo. Lalaki, babae. Kinsa man. Oh, very good. Perfect. Unya, unsay gisulti sa Ginoo. Nganong naghimo man siya babae, Pastor J? Ngano ko no? Pwede na mag-isyadan dito, Sir Roy. Kay? That's the keyword. Unsa? Sino kita niya? Ha? Wow. Ang word yun na, it is not good for a man to be alone. Wow! Wala-wala ang mga alone. Ang mga ulitaw niya. Hoy, mga ulitaw. Wala sila. Wala, sa una ulitaw ka. It is not good for a man to be alone. So, doon nakita sa Ginoo. Wala may nagreklamo si Adan nga, Lord, kami nga o basahan niya, ay, ako naman. Nagreklamo ba si Adan? Basahan Genesis chapter 1, nagreklamo ba? Tama sa chapter 3, wala siya nagreklamo. Pero nakita sa Ginoo. The need of a man for a woman. Para unsa man ang woman? Ay, mga babae, unsa may pulos nato? Ha? Katimbang. Ha? Alaw, basta na anaoy, murang nagkuhan, weighing scale. Unsa? Ha? Katabang pero nili helper.
Klaro nga na yan, oh. Katabang, pero dili ang connotation nga, helper. Help me. If you remember one time, nagwani si pastor, that the woman or the wife is the source of strength of the man. Tama ba mga man? Basi magreklamo mo. Di siyang ganito. Honey, sweetheart, darling, asa mong break? Asa akong balon? Asa akong panyo? Tanan na lang asa to sa imong bulsa siguro gining sulod. Kay sige ka pangutana. Ha, gamay. Naay mga husband yun nga grabe ka, helpful sa kaayo, anyon kaayo. Napinailan nini nga, nagdeklarar ganyan asawa nga, maayo ganyan ang husband kay. Mutabang ngayon sa brain. Dili magpaserbisyo. Present? Present ba? Or, asa akong kape? Asa akong medyas? Asa akong tuwalya? Amot, ang imo na pa. Kasi mangita ka sa ako, anak. Ha? Dili ha, mga amahan ha? Emphasis yun na. Head. Asa head? Hikapang head. Mga lalaki, asa head? Nasa ibabaw ha? Nasa ibabaw. Ready to pay. Ngano de? There are 3 rules. Tulo ka, mga tulumanom. The father, husband, as leader assume 3 important rules. Number 1, prophet. Wala. Manalag na lugar mo. Manalag na ba mo mga papa, mga manalag na ba mo? Di man mao ang pagkasulti nga manalag na. The prophet or the seer is the visionary for the family, both in material world and in the intangible or spiritual world. Busa, no? Muna siya nga, kay ang mga kabataan, niingon man din ha, sa salmo nga, children are gifts from the Lord. Kato na ni mga anak, inyo bang giila nga, gasa na siya sa imo usa? Gasa. O niya, imo ginang mahal kay gasa ba yan? Ang uban pa rin nga naanay mga anak din na, bagay na nga po naman ganit. Si Pastor Nilo, daghan siya ka ng upat. O upat ka mo ang iyang gasa, bundle of joy. Plus na lagi ka rin apo, pila naman. 7. Kung kadakhan nga ayo. Padaganay ka karon loobuan, apo. No, padaganay apo. Si Juicy kay dagan rin apo. Okay. So, unsa day buhaton anak niya? Kaya ang mga anak, gasa lagi ka sa Ginoo, naa sila mga potentials. Busa, naa sila mga abilidad nga gihatag sa Ginoo, dili ikaw ang naghatag. Diskubriha ka na siya uban sa imong pagmaymay sa mga bata. For example, kung ang bata galing maayong mukanta, i-train siya pagkanta sa mga alawiton nga Diyos nun. Hello, are you there? O kung maayo na siyang drawing, o sa ka na iyang maayo nila. Diskubriha ka na siya igsuon. Diskubriha ka na mga ginikanan. Dili lamang ang amahan o ang inahan lang. Usahay na ba? Tungin ang iyong anak ginahan, suguon sa amahan ang asawa o ang inahan nagpatunan ang iyang anak. Mga amahan, kamo ang nagtudlo, i-reinforce lang na as mama. Karon, ang pangutana, unsa ko yung itudlo? So, kana siya, tungod kay ang mga anak man nahimo siyang gasa gikan sa Ginoo, children are reward from the Lord in Psalms 127:3. Ato gina siyang ampingan aron ato sad nga ma-offer diha sa Ginoo. Dako kaayong mahayanan kung daghan kay talento ang mga bata pero wala na gamit sa Diyos nun nga pamaagi, sa Diyos nun nga panerbisyo. Kay gipasagdan mo lang nga matun-an siya sa kalibutan. Pagkakot-agyapon
pwede. Pero kung tunan na siya pag-ayo, gikan pa sa magkagamay. Ang atong mga anak, kung dagang anak, si Pastor Nilo, kanang imo upat ka anak, dili na parehag batasan. Lahi-lahi. O, si Sir Tony, tulo ra man imo. Sir, lain-lain na sila batasan mo eh. Lain-lain na nagdagway, batasan pa, labaw pa. So, ilhanin niyo ang gawi, ang abilidad sa mao nga bata as a prophet, seer, a visionary to this child. No? Unta, katong mga nakay pa ng mga mama o mga papa, kami na sa ano? Mamuntis gani na yung asawa ni na pag-ampog yun sa Ginoo nga itugan sa inyo, no? O giyahan kamo unsaon pagtudlo niya ng bataang unya pagawas unsa diay ang ruta o unsa ang tawag nga nga bata, because you are supposed to be the prophet and the visionary of your family. Mo bitaw na nga daghan nga mga successful kaayo nga mga pamilya kay gitudluan sa amahan nga anak inani ang buhaton, anak manginani ang maluinhan mutudlo mga nahimo sila nga mga malampuson. Regardless of financial status, kay daghan mang mga kwartahan, wa man gihapon ayo. Pero daghan man nga naglisod, pero nakaabot gihapon kay gitudluan sa bayo nga itin. Okay, so muna siya. Example na igsoon. Si Isaac, no? Si Isaac is a promised child of Abraham and Sarah when we are already in old age. Pero gisaaran sila, gituman sa Ginoo. Ang panalangin, magdagayday, yani nga kaliwat ni Isaac. Karon, si Moses was drawn from the Nile River, was called to emancipate God's people from Egypt. Gipalutaw-lutaw na siya sa suba sa Nile kay patyon man ang mga bata nga lalaki. Grabe po, ako ang inahani at tulo. Mga 2 years old pa man to. Kaya paano niya, wala gikan nga siguro kinsa mga bangal at to. Pero, God so ordained na si Moses mabangalan ng gihapon sa anak sa Pharaoh, the princess. So, kinsa ba yun? John the Baptist was Jesus' forerunner. Itago when is he? Jesus. Okay. Jesus himself was ordained as the Son of God, the Savior. So ang mata ko sa igsuon na itong mga anak, naagyod na sila'y calling, naagyod na sila'y itahak na dalan. No? So kamo mag-igsuon, for example mo, ayaw pagin nga, nang inanang na siya, yung ako lawin man ko, lahi ang imong tawag igsuon. Kaya lahi usab ang imong mga talento. Sa ang ginikanan dapat makabalo ni anak. Okay. Ang ikaduha nga rule, igsoon, dali raman ni Maman. Ang ikaduha nga rule, hari, pero dili maghari-hari. Hari ang mga amahan should be wise ruler and a kind steward of the family in all areas. 3. Body, soul, and spirit. Ang amahan, provider of the physical well-being sa iyang pamilya. Fathers, meaning at hasta ang inahan. Igsoon. It breaks the heart of a father. It breaks the heart of our Heavenly Father for broken families. Kaya wala'y makasubstitute sa amahan. Wala'y makasubstitute sa amahan. Usahay magdagko ang mga bata nga, quite klaro. May lagday makasabog kung pagkatudlo sa maayong kauna. Pero relinquishing the duty of a father and a mother in a child, igsuon, that is a tall order from the Lord. Manubag kayo kita ni anak. Usahay nabisi ang mama, nabisi ang papa, gibilin sa lula. May kay na lula. Pero igsoon,
While ang lineage bitaw ni Timothy na iyang mama, na si Eunice, na si Luis, Elius, ang iyang kung ano na, lula man na niya. God dito sila nga mga women. Pero diyan, ang iyang grandfather ni Timothy, dili ko siya magtotoo. Pero si Luis, iyang grandmother, si Eunice, kay iyang mama, godly sila nga mga women mo nang dituluan si Timothy mo sa ingon. Si Pablo, fan the flame na imong nakuha sa imong mama o sa imong lula. In the absence of the father. Kaya dili man Kristohan ang iyang. So, wise, provide also the provision of an atmosphere in the soul. In the soul, meaning the mind, the will, and the emotion of the child should be safeguarded. Karon igsoon, nanubra akong balaod naman. Dili na nimo pwedeng kasama nimong anak. Kay mapriso ka. Kay anong nanay balaod ni ana sa ka-adverse, kay naa man say mga ginikanan nga kung mamadlong o mamuna sa ilang anak, murag nagpatay halas. Moto siya nga gi-safeguard. Pero normally, it is for the parents, the father and the mother to train up their children in the way they should go, because when they will grow old, they will not depart from that training. Training is life skills, godly lives, godly virtues igsoon starts from the womb. Busa gani ka nang mabuntis gani niya. Ang puida na siya bisa 2 weeks on pa na niya. Kay na buta ang Ginoo niya. So, kung na-king na isa, queen. Ayuha sa igsoon nga, kamo bitaw mag husband and wife, nag-uyunay kamo sa mga pamaagi sa inyong balay. Kaya nga naman, ang king, mag-issue siya. Idrik, mag-issue. Wala nakabalo ang asawa. Unya, naghimuhimo sa iyang kaugalingon, nagsumpaki na. Mayroon ang bata sa insaktuan ni si papa o si mama. Ayaw na sila ni insakto. Ako na lang mag-uot. Mo na yung tabo, sumbang istorya sa mo. Ano mga korpyo-korpyo din na, ano mga allowances din na, ano mga ba? Mag-istorya din mo. Mag-agree bitaw mo. Kung dumadayan to, Matthew na to, 18, 19, and 20. No, diba, Sir Tony? Mag-agree sa mo kung sa inyong gustong hitabo. Godly ways. Mag-agree mo duha. Aron, si King nga mo ang papa, mo na iyang isulti sa iyang anak, unya si Queen nga iyang mama, mo yung, tinuod na anak. So iyang i-affirm. Kung wala'y gubot, isuon ka ang bata maglibog. Maglibog ko sa saktuan. Ang iyang sakto no, kanang pabor sa iya, sakto din akong patat yun. Hanggang ito ano yan. Mama, hindi na yun. Tabian mo rin kayo. Di siya muto sa mama sa pata. Kaya di pamper, which is wrong. Steward of the soul, meaning the mind, kinahanglan nga mga amot lang ang mga libro karon. Si Pastor Jerry nakabaruan na, nakabay libro sa Sky. Kasi sila mga libro. Tanawa sa ilang mga libro na sa mga illustration. And pwede din mo na siya na i-emphasize the godly virtues ang mga libro nga ilang ipambasa. Ma-relate bitaw. Hindi kayo pasagdan na postra, intellectual din na. Postra na. O niya, in the spirit kami. Igsoon. Amahan, inahan, kanunay, gayon nato i-lift up ang atong mga anak sa mga patampo. Gikan pa, naapa sa taguang kanhanton ng dagko na siya, walay retirement ang parents. Amen? Ay, dagko na sila, oy. Retirement mo. Walay retirement. Bisa ganit patay na ka, dundunong pa magiging imong mga advices din ha, ang imong mga kinain. Okay. So, body, soul, and spirit. The provider of family needs of the body, provider of the family needs of the soul and of the spirit.
Asa naman ang atong family altar karon na apa? Or nabungkag na? Napay family altar? Meaning na kami time together to pray? Hello, revive it. Sige na ba tayo sin revival? How can there be revival kung walay saktong set up sa revival? Walay pagpamalan dun sa kulong. You are doing your own thing. Busy na yung papa, busy na yung mama, busy pa ng bata. Busy silang tanan. Kaya tibulaag lang. Kunyang masayog gani ang bata. Ang bata kayo dahil mo oy ma, kulatahan. Kay, nagpabadlong. Nagpabadlong ang una ang ikanan. Hello? Nagpabadlong ang una. Dali na kita magkakita sa sayong sa bata. Kaya dali naman. Masayog mo dito sila. Kayo na kung sila naman. Pero kung makabalong na sila sa hinay-hinay isuon. So katong wala pa mga anak, pangandam na mo. Katong wala pa kayo ng inyo, pangandam mo. Okay, in Genesis chapter 128, God created and bound them as husband and wife into a relationship to raise up godly generation. God blessed them and instructed them to rule over God's creation. Ano siya? So, when God instituted marriage ang gisulti igsoon, He gives instruction to the fathers. Ang ikatulo, una, sa ito, prophet. Dili manalag na ikaw anak sa pagdako ni Mos. Gwapo mga dagway, model biganak dahat mo, tutug ka. Hindi na mo ha. Uy, langga, gwapa mga ganak ka na. Mag-practice ka paso-paso kay, mag-Miss Universe ka. Wow. Bukod. Wow. Nagbukod. Dili na siya. Kaya it is allowed, then so be it. Pero, dili na siya mo. Ang ikatuloy, igsoon is another tall order. Ang una, prophet, ikadwa, king, ang ikatulong, priest. Priest, which is the channel of God's blessing for the family, lead the family to serve God. Just in Joshua 24:15, this says, "But as for me and my household, we will serve the Lord." Ang mga papa din na wara-wara, can you say with all your strength and with all your might, "As for me and my house, we will serve the Lord"? Or sugoon ang inyong mga anak. Palimba na muna, kay diri ako. I-apel ako dito. Remember, Exod, with these three roles and these three offices of a father, the prophet, the king, and the priest. Channel of blessing to the family. Ano man? Ano mga mga channel of blessing to the family? Kaya siya will continue to offer sacrifices and prayers for his household and in fact for each child. Now, naamang yun tayo mga anak mo nga, suod yun tayo nimo kay, suod yun, inata na ganyan yung attitude. Ya, kung sugoon, dali na kayo mong sugot. Nalabi ang anak ka, dali na mong sugot kay mga pinalangga na ito, na? Labaw? Bisa sa Ginoo gani, sugoon kasi Ginoo, sugot tayo nga, pinalangga lang ka. Pero palangga na dito sa Ginoo. Karon, igsuon. Kanang tanan mong anak, kay dituga man sa inyo, ang iyang bot ipasabot, at imanon ka na nimo. Hello? Nanaapag yun, medyo isog-isog na yung istorya. Kita mga lula o lolo. Kasi lola o lolo karon. Hello, lola o lolo. If you have trained up your child in the way they should go, they will be able to train up their children in the way they should go, and there's no substitute. Pwede na ta-alalay-alalay, pero ayaw pagpaplastar. Nalukar sila. Ako na lang anak, hindi ka makamuong. Ako'y paligo anak, hindi ka kamaong. Ako'y pakaon anak, hindi ka kamaong. O, nahulog ang bata. O, dagan-dagan dito. Si Lula nagkakamukmuk. Hello, are you there? Atong kusog mga lula. Check your strength. Di ba? Ay, hindi po ka nagsig. Gugod-gugod ng imo 3 years old. Sige daw. Hanguson ka. There's always a time
heaven. So mga parents, ayaw gihatag sa mga lula. Pwede na nimo pabantayon siguro kay asa ka nagtrabaho ka, pero training up in other things, ikaw o ikaw kay imo ng anak. Hello? Saray na gini. Pero kami mga lula sa tinudanan, ganahan gini mo bantay mo. Ganahan gini kayo. Isag di na may halos kadaog. Isag di na may halos makadagan o bukod. Ganahan gini tinuod. Give your child the chance to train your children. Anak na kita siya. Kay, pinalaman lang po ni katuloy niya itong kinabuhi. Kasi di na gani nato sila masapon ng mandaggo na. Niya, ang ilang ginikahan kay huwag mananad. Gusto ko. So, sa ganito, ang una, prophet missionary. Kada anak ni mo na agyudnay purpose ang imo. Kunya ang ikaduha, king. Nya ang queen, muabay din na sa king. Pagsabot sa amo di kay mag-away mo diya sa inyo. Ini atubangan sa inyong anak. Ang imong balon 50, dili ay ingon si Papa 100. Kasi kay 75 na lang. Sabot kayo. Magsabot sa unahan. Kasi sige. Yan ay rason nga mo to. Na siya. Okay. So, priest to offer sacrifices and prayers for his household. Ingnan this morning, when I was meditating on this tulog, o sa mga sakripisyo, ang amahan, ang nabaho, ang anihan, ang amahan ng hapon, ang antos ng hapon, kani siya. Wala na ito na nakita ng sakripisyo na siya. When our children are influenced outside, kaya naman yung mga peer pressures and influence, sa mga desisyon na dili siya godly, and you stand your ground to say, no, my child, it's not right, it's not godly. It hurts you, especially nakita niyo yung mga anak, namuhilak dito, nga naman lagi akong plastic, pwede man, ano ako dili. Yung saya kay, manukmay na bata sa hilak-hilak. Stand your ground and say, anak, ayaw na sa kay kasabi, pinani mo nila siya. Pasabtag yun siya to the core. Nga nang dili pwede. Kanang night out, perting dugaya. Usay, kanang mulakaw ha? Kanang mulakaw ha? For your information, FYI, Pastor G, bitaw, tuwa na sa area. Ayaw pa na ng hit. No pwede. Lalaki, babae, di pwede. Hello, are you there? Hello, mga batalon ng mga ginikanan karon praktisa, yun na nga malangit sila insakto. Ibaloi sa dayan nimo. Ayaw na ura-urada. Karon na nabalayon pa. Wah, karon pa ka na yun. Yung mga ayaw na balay banon na extra. Ayaw sila ipaanan ng igsuon. Nga naman, nagipakasayo nimo ang kinabuhi sa imong mga anak karon kay under pa man sa imong provision and protection. What if sila na lang dito sila magkandarapa sa kinabuhing lisod kaya wala sila na anad kay dali raman kayo mangayo bukla raman kamot istorya raman nami sila na rin junior strong muna yan mong bayan mo inana na siya ang binigyan yung taon magkandarapa nasuntihan din mo mga nagaling mo mga aktibidades nga dako mga aktibidades business sa eskwelahan. Pagsulti mong daan, no? Isagdagan mo kwarta. Ang kwarta rin na, buto kayo gusta. Bisan, among maanad sila nga kinahanglan, huna-hunaon sa ang mga bagay-bagay. They will learn it from you. They will not just spend it nga palabay, patakun. As hirap, may kayo, narang nilas bulsa sa akong papa, anaran nilas bangko, anaran nilas ako. Chill kayo. Chill kayo. Maala sila chill. Pag-abot sa kalisdanan, nanawa na. Nasinong ba na ang chill? Okay. So, these sacrifices and prayers for your household and in fact for your child's unique purpose in life.
Igsuon kanina pa isa. Parents, ayaw i-compare ang imong anak na isa sa isa. Kani siya, butan kayo, ikaw, pasubilon. Sinabi mo ba? You're labeling. Labeling mo yan na siya. Lahi-lahi ang anak igsuon. Lahi-lahi ng tao. Sa iyo, yun na to, unsa gini siya. Tugkaron yun na to, unsa ni siya. Mapanay mo isa kay Bright, ikaw bubuk. Isa pa. Wala yun yung discovery na naasad siya yung ayaw na wala sa isa. Mura ba ka na rin way of saying, Lord, nasayog galing ka ni bataa. Nasayog galing ka. And how dare we say so? Naagin na sila talent. Okay. So, in John 17:1-26, taas kayo siya, Jesus prays for himself, his disciples, and all believers. That spirit-filled prayer encompasses Jesus' deep longing for all his followers to know God, to love him with him, and all throughout eternity. Mao din yung longing mo, wala isang wala. Igsuon, mo ba sa nailonging sa atong mga anak? Itong mga Kristohanon na ginikanan, magkani atong mga anak, bisan unyag wala na ta. Naaghapon sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw inaabala naman sila, bala na nilang pastor niyo. Gusto ako, sigurado ko sa langit. Ay, panigurong imo, kay interest na sa imo. Hello, are you there? Wapa ko naman na kay mga parents ba to, mga children karon ako. Okay. So, Jesus is coming back to his children who are well taken care of by their fathers, both biological and spiritual fathers. Ng spiritual fathers, mga atong pastors, mga siya, mga evangelists na natin na this is a cycle that don't break the good cycle of raising godly children. Now, reverse whatever curses the family might have gotten from the ancestors. Igsoon. Nakaduog na mga ng generational sin. Nakaduog na mga anak, si Pastor G, nakaduog na siguro. If you know nga sa imong mga kaliwatan sa una, naagay bisyo mawala, yun na nakato, ikan sa kalululuhan ang tod sa imong amahan na pagyapon. Kung ikaw lalaki, kung ikaw babae, cut it off in Jesus' name in your generation. And that is your part. Hanggang na sila, mga pakahulog na sila, mga sukahul kayo, mga anak, sige tagpanaway, but we are not doing anything. Bisan ang mga sakit, igsoon. Wala mga sakit ba? Mga high-blood, mga, sa parang mga sakit niya. Sa nabasadakan niya yung sakit. There are generational sin. Do not accept that because you belong to that family with that generational disease, you are subject to it. No. Why? Because you are already been healed by the blood of Jesus. I-cut off yun siya. If there's any immorality along the line sa kalululuan, 4th generation back, unyahangtod karon ug sa imusad mo rasa kay ngunito na sa kadito, cut it now in Jesus name. Hello, are you there? Ay, ano mo na, dagan kay anak sa gawas. Mga kabong anak sa silod, pero dagan kay sa gawas. Oh, yung musugot po ka. May nalang kay anak ko sa silod. Maapil na. Igsuon, this means serious about this. Because that is our job as a priest. No? Okay. So, wala siya. Mga physical illness, mga mental illness, mga soul infirmities, sa high, mga spiritual bondages. Godly fathers and parents should break those curses. In Deuteronomy chapter 28, nada, 1-15 linya sa panalangin. 16 to 68 linya sa mga tunglo. Tanawa dito, unsa imong na-break. Unsa na-break sa kanunungan. Unsa mga hinungdan sa mga tunglo. Buhaton ni mo kami as father nga dili na mo tumaw, dili na mo lahos sa inyong generation. It has to be cut off in your generation. Sisunod yung anak nasa ila. Hilo na isuon. Ayun na.
What na to? Okay. So, Jeremiah 29:11 is summed as God's plan for our good. And Romans 8:28 sums up God's work for our good. It is always good. Now, the participation. The challenge na ta. Duarbo. Fathers, meaning apil mother, train up a child in the way he or she should go, for when he is old, he will not depart from it. Kanang it din na training what you have. Kung makita niyo mga ginikanan nga mainampuon, ang imong mga anak mainampuon. Kung ikaw pugihan nga tao, dili tapulan nga tao, pugihan nga tao, chances are ang imong anak pugihan usab. Kaya nga no, sabat may pa, isubong ang imong sa mga trabaho na kaya nilang gawin. Pero kung imong pumasagdan, magtinapon na. Okay, karon children. Hello, asa mga children? Children, kanang mga pamigilikan. Kaya sa ato, wala naman. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians 6. Wala, lumot na. Pastor J, Ephesians 6. Okay. Ephesians 6:1 ang tuniana. For this is a promise with a blessing of a long and prosperous life. Taas na kinabuhi, malambuon na kinabuhi. Gusto ba ta sa itong mga anak malambuon? O mga anak, gusto ba mo malambuon mo? Mutuo lagi mo sa ginikanan. Pero sa ibang po, kung wala po, dili po godly ang ginikanan, ang iyang influence, dili godly din ang mutuo. So, duha na ang na-curse, ginikanan o anak. Pero kung ang ginikanan, Diyos nun siya, nakita ang iyang influence baka Diyos nun, ang anak na mutuo, may mong Diyos nun sa mahimo, hinangkunon kayo, may mong mapanalangin ang usa. So, ang fathers or mothers train up, ang children obey. Sa yun, listen. Walay perfect na parents, ha? Hello? Walay hingpit na parents, naaginay kulang, naaginay weakness. Pero ang instruction is obey your parents. Now, kumusta man takaron? One of the greatest sin of the Old Testament people was their failure to train up their children in the ways of the Lord. Kumusta tayo? Mga itagpasay mo sa Ginoo nga, doon ay mga panahon nga napakesta pag-train up sa ato mga bata. Magilak-ilak ng gani, for example, pagkaon, this is nutritious food. Hello? Nutritious din nga pagkaon, ganing kauna. Dili siya gusto at umukang kaway namin. Kung sa kong yung ganahan, mauwi mo ihatag sa nutritious. Parents, you are wrong. Sayong na. Kaya ang bata, kung di siya gusto mukaon, kaya di siya ganahan. Kung magutnan siya, mukaon na. Di mo na mapasto ng bata. Mukaon na lagi na. Ayaw lang siya tagaan niyo mo mga fever ba. You understand my fever? Is not in between. Yun ang mukaon. O rin mo siya mukaon, gano'n sige. Hindi na nagamukaon kung ganahan ka. Pero mukaon na lang. Okay, in conclusion and so on, simple na kayo siya. People of God, take heed. Listen to what the Spirit is saying in Romans 12:1. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, ikaluyan ta sa Ginoo, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Parents, you are the prophet, you are the king, you are the priest. Dili pwede na siya mawala ang isa. Tayong role and function. Kauban sa mga so, dili po kinahanglan, dili po maayo nga magsumpati ninyo. There can be no blessing from God or abundant life in the Spirit if God's people do not make family authority, love and faithfulness absolute priorities in the church. The purity and righteousness of the home must be maintained
or our congregation will fail. Wala usahay ba? Pagkalamin nga palandungon, kung ang tibok miyembro sa pamilya Pastor J, nagkuyog gayud pagpanimba. O kamo nga isa pa man ang iyong anak, isa pa man, kama pa na. O si Ivy, kama pa sana. Hangtod magduha tulo upat. Kuyog gayud kamo anak. O si usa isa pa sana. No? Kasi pagkabot sa duha tulo wala na, bili na uban. Ayaw ibilin sa balay ang uban kay uulpon. Dan agayod kanak sila. Hello, are you with me? Unya ang mga anak diha, ang mga dalaga o mga ulitaw niya, umilabot anang nga waliya. Uy, mga damo. Nanginaw mo, mga dalaga o mga ulitaw, mawala pa ng mama o mga papa. Ano pa kuna-una? Plastara o sa ng inyong pagka-Kristohanon. Aron kung maninyo na mo kay all the challenges of married life, bisag mag-inaunsa, mutindo kayo kamo nga Kristohanon. Babala, mga singles, do not be equally yoked with unbelievers, kay naghikog ka. Hello? Kristohanon ka na, yung ngita pa kaging Kristohanon, naunsa ka. Ayun na. Kasi mangutan ako mga anak, fiction lang tayo ng mga people. Nasa, butan mo kayo na siya. Amin. Butan lagi. Pwede lang matulog. Okay. Butan kayo. Kaya mo, gawas kayo ang hindi pagka-Kristohanon niya. Kaya bisan ganit Kristohanon, Pastor J. Napa mga ningulang, Pastor J ba? Kaya mga ganihingpin, ang nabaw pag hindi Kristohanon. Kaya usahay kayo na, butan mo mga sa Kristohanon. Ay, napayala inasun. Ay, madala mo na ako nga siya mami. Basin o ikaw madala. Kaya maghuyo dito. Okay, the Word of God here points out the future ministry and the prophet described in terms of putting family first right with God. Hello? Actually, nag-start dito sa panimalay nga, hindi gininanak ang Kristohanon. Katulad ang karaan klaseng Kristohanon nila, Sir Tony. Pero oy, guyod-guyodon sa misa akong papa o mama sa simbahan kaya, niya tulog kaya kami sa ang atinan. Huwag ko sasabot kay gigutom ko. Kaya samo kayo niya, dili pwedeng dili mo uban, kaya makusutan ng gilid. Uban na lang yun. Kaya naman sa snack dito. Tawali na ito. Wala to. But then looking back, nakita na ako na nagminatulog sila sa ilang dituan na gusto. Mura to. And I praise God that before they died, ako sila sabat sa sinner's prayer. O bago sila nangamatay, ako pag-utipay ng luman. Ako, wow na ka sa Ginoo. Uban na dayon kay tuluwang na ka, nahinti na ka. Uban na siya. Pagpanti ang ako kasing-kasing. So, ang nag-ingon din ha, there can be no blessing from God or abundant life in the Spirit if God's people do not make family take authority. Love, what we mentioned earlier. So this is a clear statement that one of the key goals of the gospel is to reestablish God's will for the family in a correct relationship between the fathers, including the mothers, and the children. And so on, it has to start in. Ang influence ng mga ginikanan, the influence of the parents can only be two. Godly influence or ungodly influence. It's up to you to choose. Kung asa ninyo dinala ang inyong pamilya. Let us all arise. Hallelujah. Let us all arise. Oh, gracious. We will request the worship team to come on stage. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord, for
Salamat kaayo, Ama. Let it be ang influence as parents, grandparents mo, bibigyan mo. We may not be perfect, we fail in many ways. Pero ang tingin Ginoo, ang pamilya mo ay una. Forgive us, Lord. Sa dagang panahon na kami napakis, at amos ang kiampo ang mga young people, Ginoo. That they will see your goodness, Lord. That they will hear the instructions to obey their parents. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. 'Cause I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Hallelujah, yes, Lord. We will see the victory, O God. The victory of raising godly generation. Empower your people, Lord. Empower the fathers, the parents, Lord, to train up their children in the way they should go. Let it be that they have that godly influence, just like Joshua, just like the old prophets, oh God. They have godly influence, oh God. And let it be ang tanan ng mga ginikanan ni Akaron. They have godly influence over their children and their grandchildren, oh God. Dalay ko ni ikaw sa walay katapusan. Ikaw ang himayaon, pabalikan sa anak mo o himaya. In Jesus' name we pray. Amen. May I request Pastor Lucille to challenge us in our tithes and offering. Mayroon mga kaigsunan. The battle belongs to the Lord. Pero karon mga kaigsunan sa atong tithes and offering, this battle, ikaw ang mag-choose. If you are going to be obedient, or you are going to be, wala naman yung disobedience ato kay niluwas naman tayo mga kaigsunan. Amen? So karon padayunon na ako ang ato ang we choose our battle by God's grace. So kanidili man ni siya battle, but this is
This is kanang encouragement mga kaigsunan according sa 2 Corinthians 9:7. Okay, nag-ingon diri mga kaigsunan. Basang-basahon. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God's love a cheerful giver. So, mga kaigsunan, God knows our heart today as we give God the glory. Sa atong mga kinabuhi is fathers. This is for us. Kita nga mga parents, maski na sa mga single, we are going to give our obedience sa Ginoo as we give back our tithes. Diri sa left side ang atong tithe, and sa right side, mao ang atong mga special offering. What we decided in our heart to give to the Lord because God loves a cheerful giver. So, mo na gini ang trademark sa Kristohanon, ang Kristohanon mangging hatagon. Ilang ibalik ang napulog, ilang ihatag ang ilang mga offering diya sa Ginoo. And diri sa atubangan, mauna siya ang ato ang mga basket for our church building. So, are we ready to give God all our finances, mga kaigsunan? Amen ba? Alright, sige, ato ang kantahon, ang ato ang song para sa atong offering. Okay, marcha na ito direksyon. The glory to the Lord. Atong ipataas itong mga kamot. Hallelujah. We thank you, Father, for this wonderful morning. We thank you sa matag-isa for teaching us, Lord, to be a cheerful giver. And we thank you, Lord, that you love a cheerful giver as well. Salamat sa kinabaysong mga kaigsunan for giving their hearts, for giving their finances, for giving their commitment na kanimo. Salamat sa akong nabalik ay kanapulo. O salamat na ang matag-isa ka ng panalaginan ni mo, Ginoo, sa pagkamasinugtanon, o sa papamaayon ni mo sa among mga kinabuhi. Dalaygon ka, O Dios, and I pray these finances will build your kingdom, Ginoo, ka mga buluhaton, dere, Ginoo, o makahatag, makasustain ka sa mga workers sa church. Dalaygon ka sa mga maayo sa ngalan ni Jesus. Amen. For announcement, ang yan si Pastor Jake, for the announcement. Okay, so thank you. Ang ato ang pahinumdum karon, reminder lang sa tanan, huwag manguli. Kaya ang manguli, ipasabot na di ganahan maniud to. So diri ang atong paniud to karon, no? So pamilisan din nato, maghiusa ta, long table ka diri. Dayon ilapak na to kanang pagkaon diha. So tabok-tabok lang ta. So kung asa mo ganahan mo adto, tuyo ka. So, salo-salo na to ni Megsoon. Praise God. Then, humanda yun, pahulay tang mga pila ka minuto. O, kaya na mo, ilis-ilis na yun. Hindi mo ganahan mag-ilis, magpasimot, o kirapod. So, basta na lang mo'y maka limpyo-limpyo ta diri unsay kinahanglan limpyuhan nato sa palibot. But, and hopefully, makita ginato ang atong church na presentable po ba sa mga bisita nato kay
pareha dira sa atbang mo, kung tanaw na to, mura na yung check kalibunan, di ba? Although, itamnan na to na siya o mga gulay, pero di ko malikayan na yung mga sakbot, ng tubo. Kung diri pa sa palibot, na kinahanglan gina to limpyuhan, labi na sa diri sa CR dapit kay murag na agi diha ang murag delikado ng elemento. Yan naman gutay mga bata ngayon so katong sa mga relief goods food, I don't know, ingon ni Lucille sa ako, nag-announce mo siguro siya sa WM nga magdala mo og relief goods kay atong itapang sa katong nasunugan diri sa Munggahan. O palakpakan na to ang Ginoo kay ang pamilya ni sa takantong pamilya na save gyud na igsoon. Kung ibabaw na gid siya, grabe kaayo ang Ginoo na igsoon kay ang hangin pa wala gid niya gipatuyok-tuyok bitaw, gipasaka gid ang hangin dito kay kung nagtuyok-tuyok pa tong hangin so na kay possibility masapon gyud na igsoon. So maayo kay ang Ginoo hopefully nga nakapray mo atong time pagkakita nato sa news kay ulba gid na igsoon. Kung nakabalita mo atong tulo ka bata nga nasunog, nga naggapos pag yun, ikaduha itong nabalitaan ako nga human atong sindong nga may pamilya nga nangaanod, na-trap sa balay nga nagigapos, nga lisod na kaayo tanggalon sa mga rescuer kay gahi na kaayo, tibuok pamilya nagbangan og tisik kay ambot nga nung nga ito sa kayo huna ato sa parents nga kung mamatay mo galing isa, patay na lang tanan kay para walay mag-uol. Nga naman niya, katong namatay nga bata may sa sunog, tulog ka buo. Salak mo daw to sa papa kay gibiyaan mo niya iyang anak nga magsundo sa siyang asawa sa Kapitulyo, bilin na niya. I don't know, sa ikaw na ito, nagdula, pagkatong puspuro o kandila. So wala na kita kabalo sa tinuod na istorya ito, basta nasunog may suon. Kung nga na ang kapait may suon, basta masunugan. So wala yun, sinaw kita na. So I don't know if nga batay sakripisya o kiring ani po. Basta katong mga Diyos-duting ninyo, ato lang siyang ihatag dito sa barangay para sila na'y bahalaan ang distribute na isuhan. Okay, so any announcement sa department? Okay ra? So, kung sa man, bilin ko ng tanan, way mamuli. Okay, so nitando ang president, way mamuli. Way mamuli. Pero kung naging ko na igsoon, dili mabuta stricto gid kaayo. Kung naging murag lakaw gyud kay importante kaayo, okay ra. Uli lang mo. Uli lang. Basta kato lang available kaayo nga dili apiki ang time, pabilin ang time so para sa atong pahina sa atong simbahan. Amen. Then kani po na diri gusto ni pastor nga tauran og isa ka suga kay murag lain nga ngit-ngit kay itong simbahan. Dapat na isa ka suga nga magsiga din diri sa pulpit. Then diri okay naman diri skilling mino, siga naman ni. So ato lang ni pahita at pamaagi karon. So, sa tanan nga na yung mga huna-huna, buhatan ninyo unsay maayo para sa atong simbahan. Kinabangay lang kami igsoon kay dili lang isa ka tawo ang dumala sa atong church. Ato maning simbahan. Dili ni kay Pastor Manny. Ato ni nga igsoon. Praise God. So ayo huna-huna ang dili wala ka na pilong ani nga simbahan. Ato agin ni siya. Dapat mahimo nimong part ang imong kaugalingon ani nga church. Amen. So ang atong tupagon po nga ministry nagpadayon gahapon wala lang nakatungag yun ang halos kadaghanan sa batan kay basta muulan lagi dito mahadlok na sila mubalik kay di na sila kauli kay ang ilang suba dito mataas man mutabok pa man sila suba so mahadlok sila nga mubalik so naay pito naay duha ka tulo ka bisita nato mga young people si Boy si Maiko o si Abing maday ngalin ang ngalan anin ingon doon giingan ako sa Boy kinsa man as Abing bakit yung kaila nangaraan lang ta mo ni giingon lagi no nga inaghumag simba pa iyan ang tag-uli niya wa kita kaila kinsa ni mga young people diri kinsa ni mga bag-ong nakasimba diri kamo na natay family Sunday kay ila-ila ni istorya ba kamulong kaon ayo kung si focus kay kaon gid istorya pud sa palibot. Diba ana ba ila-ila banding-banding. So ano kita nagkailahan na yan eh. Si Abing mo na ngalan ani. Abing na kung kinsa ibing naman ako naibaluan. Praise God. So salamat mga batanon sa inyong pag-uban dito. So alipay po ko nga ako'y kauban. Lain din ang mag-rides ta na solo ride ra. So mas maya ngay kauban para
Di mo ba? Okay, so wala naman siguro may igsoon. Manindog ka. Praise God. Sana, young people. As a worship team, after sa ato ang lunch, natin quick meeting since hapit na ang Easter. So, need na ito lang ito. Ito ra sa worship team. Sa you. Wala na. Ah, grabe. Kuya, kay signal ano lang. Ngayon, ano mga sayon karon ba? Automatic na. Manindog kami igsoon. Praise God. Hallelujah. Atong ulian sa tanang dugog himaya ang Ginoo sa iyang gibuhat kanato karon sa mensahe alang sa pamilya, mga ginikanan o mga anak. Praise God. It's better to give and take yun sa gugma, no? Obedience kay binti. Then, sacrifices po. Sa tanang panahon, kung walay sacrifices, mga involved na yung lisod kaayo yun. Kinahanglan mo sakripisyo kita. Kung padlungon ta, patuko po ta. Diba? Para magyapon sa atong kaayuhan. Praise God. Hallelujah. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. I know we'll sing how great is our God. It sings my soul. It sings my soul, my Savior God to thee. You are great. How great thou art. Oh, you are great. How great thou art. This is my soul. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Lord, walay lain nga Dios nga mong ialagaran, ikaw ra gyud Ginoo, kay gamahanan ka nga Dios nga nasayod sa among mga kinabuhi. Na may mga panahon nagtago-tago may Ginoong Dios sa among pagpangalaga diyan kanimo, naglikay-likay sa mga responsibilidad, pasaylo ami Ginoo. Tabangi mi nga mahimong Kristohanon nga mutubo gyud Ginoo. Mo involve sa ministry. Ug ang among una-una nakapokus gyud kanimo o Dios. Bisan pa ginudaghan kayo mga litag sa palibot, tabangi mi nga among kasing-kasing maprotektahan ang mga una imong i-guard kanunay Ginoo nga dili gyud malingla sa buhat sa kaaway sa among kinabuhi. Uban nimi Ginoo, tabangi mi ug kaming tanan diri karon Ginoo, ihatag kanamo ang panaghiusa gyud Ginoong Dios sa pagpangalagad diha kanimo. Hallelujah. Kanimo amahan nga langitnon, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Salamat sa imong bugtong anak Ginoong Hesukristo, namatay o tungod sa kapasayloan sa among masama. Salamat balang Espiritu Santo sa kanunay niyong paghikap sa among kasing-kasing. Nataliwala sa tanang mga hagit mo pagsulay na ang kanunay nagalig-on nagagiya sa tanan ng dalanan. Among halad balik ang mga kaugalingong Espiritu ang usog ang tanan Ginoo diha kanimo. In Jesus' name, Amen. May utos na